So again, ayan po yung pinagtaniman natin ng bawang. So bago tayo magpatuloy, papakita ko sa inyo ang itsura ng taniman ng bawang dito sa Japan kasi meron po tayong kaibigan na nagtatanong kung paano magtanim ng bawang. Although ako po ay baguhan pa lang sa pagtatanim ng bawang. Actually first time ko pala magtatry ngayon or nagtry ngayon. So dito po kasi sa Japan, meron po nabibili na ganito, mga plastic. So, ilalatag niyo siya, tatabunan dito sa side. And kung makikita niyo po, meron pong mga butas na po yan. So, 5 butas po sa isang hanay. Tapos pahaba po yan. So, ang pagitan po ng bawat butas ay 15 centimeters. So, more or less, kalahating dangkal, depende po sa tao na dumadangkal. So again, kung magtatanim tayo ng bawang o magtatanim kayo ng bawang, yung nabibili sa grocery, yung mismong bawang na yon, pwede nyo pong itanim yon. Pira-pirasuhin nyo lang po or paghiwa-hiwalay nyo lang po ang butil. Tapos piliin yung pinakamaganda, pinakamataba at yun po ang itatanim nyo. So again, kung magtatanim tayo sa isang butas na to, at least kalahating dangkal or 15 centimeters ang pagitan. Kapag ganon, tapos yung pahaba naman, ganon din. So 15 by 15 or kalahating dangkal. So depende na sa inyo kung ganong karami ang itatanim nyo. So sa paghahanda naman ng lupa, sa garden bed nyo, kung sa tingin nyo hindi pa masyadong mataba yung lupa o hindi pa masyadong maganda yung lupa, kung meron kayong mga alagang baka, kalabaw, manok, rabbit, o anumang hayop na syempre dumudumi sila, kolektahin nyo yung dumi, tapos ilagay nyo sa lupa, then haluin nyo yung lupa para humalo po sila sa lupa at maging pataba po sila. So, that way, yun po ang magiging way or magbibigay sa kanila ng nutrients. So, now, silipin natin ang mga tanim natin na bawang again. Nasa pang 6 na araw na po sila ngayon. And ito, kung makikita nyo po guys, meron na po tayong isang nakasibol dyan. Ayan po, may sibol na po tayong nakita. Ito, meron na rin dito. Ayan, may nakadungaw na din guys. So, ang mga bawang natin mag-overwinter or ibig sabihin, aabutin sila ng winter. And next year na po ang harvest nila. So magsisibulan sila pero aabutin sila ng snow. Saan ba? Ay yung ayan, may nakasibol na rin dyan guys. So hindi ko pa alam kung ganong katagal sila aabutin dahil nga again, first time pa lang natin magtatanim ng bawang. So sama-sama tayong mag-aabang guys. Ito nakalitaw. So tabunan natin ng konti, nakalitaw yung bawang. Tinanim ko kasi yan guys gabi na or madilim na. Kaya tinusok lang ng tinusok. So yung iba medyo nakalutang pala. Kasi kahit dilim na guys, wala na talaga makita. Inaaninag ko na lang yung mga butas. Then binabaon ko yung mga bawang. So, again, ayan, meron pang isa dito, nakadungaw na. So, marami-rami rin po yan. Again, hindi ko alam kung ilan po na itanim natin na butil ng bawang dyan. Pero nasa mahigit 1,000 po siguro yan guys.
So again, first time lang po natin magtanim ng bawang. So hindi pa po natin alam kung gaano katagal aabutin yung tanim natin. Pero palagi ko po kayong bibigyan ng update para maisama ko kayo sa proseso ng pagtatanim natin ng bawang at makita nyo rin kung meron tayong pagdadaanan ng mga problema o wala o kung ano man ang mangyayari habang inaantay natin sila maglakihan. So again, nandito po tayo sa kabundukan ng Japan. Ayan po. Itong lupa po na ito ay hindi po sa atin. Liliwanagin ko po ulit kasi marami pa rin po nag-aakala na akin po itong property na ito. Hindi po. Sa kaibigan ko pong hapon to. So, pansamantala ginagamit natin. And if ever man na halimbawa lang ay maging maganda ang resulta ng pagtatanim natin dito, uhulugan po natin to at balak natin hulugan again. So, may possibility na mapunta po sa atin to. Pero until then, hindi po sa atin ang property na ito. Gusto ko lang po linawin kasi marami po ang nag-aakala na sa akin na po ang property na ito. So, again, that's it. Pinakita ko lang sa inyo guys yung tananim natin na bawang. Again, first time po lang ako magtatanim ng bawang. Sibuyas. Second time na maramihan pero first time na ganito talaga karami kasi yung first time 300 seedlings lang yung tinanim ko or 300 heads ng sibuyas. Naging maganda po yung kinahinat na ng tinanim natin na yon. Kaya ito po, nag-decide po ako mag-try ng maramihan. So, sa pagpupunlan naman ng seedlings or pagpapasibol ng seedlings ng sibuyas, again, lagi po akong sumasablay. Nakailan try na po ako, I think nasa 3 times or 4th time ngayon ba? So again, yung possible ko ngayon, sumablay din guys. Out of 12,600 seeds, mahigit, halos kalahati sa kanila, wala na. Namatay na po guys. So yung remaining naman, sobrang payat pa. Hindi ko pa sila pwedeng itanim dito or ilipat dito kasi sa sobrang lamig na dito or lumalamig na masyado dito, mamamatay lang po sila. So, there, again, I'll keep you updated sa mga nangyayari po dito sa mga tanim po natin para makita niyo po kung ano nangyayari sa mga ginagawa natin dito sa kabundukan. So kung magagawa niyo naman po guys, pakilike naman po sa ng video na to, share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa YouTube channel ko, Learning as I Go, John Kion. Ingat po tayo lahat palagi.